Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Nagbigay ng bagong health update si Kris Aquino habang nagpapagamot sa Amerika. Sa kanyang Instagram post nitong Miyerkules, ibinahagi ng TV host actress na nagsimula na siyang mag-take ng isang uri ng anti-cancer drug upang mapigilan ang paglala ng kanyang karamdaman. Saad ni Kris, roughly 13 hours ago, I started my first baby dose of methotrexate. Para hindi na kayo mag-Google, methotrexate is in a class of medications called antimetabolites. Methotrexate treats cancer by slowing the growth of cancer cells. Methotrexate treats psoriasis by slowing the growth of skin cells to stop scales from forming. Methotrexate may treat rheumatoid arthritis by decreasing the activity of the immune system. I arrived in the US by way of Houston, June 3, 2022, while my two sons and I had our made in Texas COVID. I received sad news that my 3 autoimmune conditions had become 4, namely chronic spontaneous urticaria, autoimmune thyroiditis, and Charcot-Strauss, or what's now been renamed EGPA, a rare and life-threatening form of vasculitis. I started taking a new biological injectable to help bring down my IgE. That's the number of allergens in my blood, which remain very high. Naiyak lang ako sa frustration because my blood panel numbers were bad. I won't bore you with the details, but my chest CT scan showed scarring and micronodules in my right lungs. My lead doctor in UCLA, Dr. John Bilperio, had a difficult time convincing me about methotrexate because physically, I knew my immunity wasn't ready. But when I saw my inflammatory numbers were high, and so was my ANA. Here I'm classified as positive for a connective tissue disease, SLE or lupus. Rheumatoid arthritis and scleroderma all fall under the umbrella of mixed connective tissue disease. From 0, I now have a rheumatoid factor of 10. 14 is the cutoff. Sa ngayon daw, parang meron na siyang 5 autoimmune conditions na maaring maging 6 pa. Saad niya, I can't be classified as outright having SLE or RA because I'm exhibiting physical manifestations for both. For now, it's definite I have 5, possibly 6 autoimmune conditions. And I bit the bullet and started my baby dose slowly, increasing the dosage to 7.5 mg per week. Nais daw sana niyang gawing pribado ang kanyang kasalukuyang kondisyon, pero natatakot daw siyang mawalan ng gana ang mga taong ipagdasal siya at ang kanyang mga doctor, mga anak na sina Joshua at Bimbi Aquino at mga kapatid. Humihiling din siya ng karagdagang dasal para sa kanyang tuluyang paggaling. How badly I wanted to keep this private because I'm scared. Baka mawalan kayo ng gana to keep praying for me and my doctors, my son, and my sisters. Hindi ako sumusuko. Sana wag rin kayong sumuko. Please. My gratitude post will follow. Pagtatapos ni Kris Aquino. Nang malaman natin ang tunay na kalagayan ngayon ni Kris Aquino sa Amerika. At sinabi niya na nasa 5th degree na ang kanyang autoimmune, ang kanya pong dinaramdam. Si Kris Aquino daw po ay ipinakukulam. Seryoso po ang una nating paksa dahil lahat naman po tayo ay naapektuhan nang malaman natin ang tunay na kalagayan ngayon ni Kris Aquino sa Amerika. Ikaw aminin mo. Oo, naakala natin ay paganda ang kanyang kalagayan. Sa matagal niyang paglayo
Pero sa Pilipinas, yun pala, nakakalungkot. Oo. Palala ng palala. Ikaw, Wendell, ano naramdaman mo nung malaman mo mula mismo kay Chris Aquino kung ano ang estado ng kanyang health ngayon? Parang ako yung tawag ba doon, yung parang nasaktan din ako sa sinabi niyang ganun. Kasi 'di ba, ang buong akala namin, parang sabi niya gumaganda na yung kanyang immune na Doon. Oo, noon, 'di ba? Tapos sabi niya nga okay na nga yung siya, kaya nga gusto niya nga pauwiin niya yung mga anak niya, total okay naman ako dito. Tapos bigla na lang boom, nagsalita na siya na ganun. Parang nagpapahiwat. At yan po ay talagang tumawid po sa damdamin ng bawat Pilipino. Nagmamahal o hindi gusto si Chris Aquino, nagkaisa po tayo sa iisang objective, ang kanyang paggaling. Diba? Yes. Ang siya ay gumaling. Sabi nga niya, napakakapal na po ng mukha ko, lagi na lang akong humingi sa inyo ng dasal. Oo. Pero this time, yung kumbaga sinabi niya na, mas kailangan ko ngayon ng maigting na panalangin dahil sa kalagayan ko. Doon ka kakabahan, mas kailangan kung doble na tayo magdasal, gawin pa natin triple, basta marugdog, tama ba na Oo. marugdog. Kasi siya na rin po ang nagsabi sa atin na ang mga natitira pang panahon ng kanyang buhay mula po dito sa pagsasalita niya ay hiram na lamang. At sinabi niya na nasa 5th degree na ang kanyang autoimmune, ang kanya pong dinaramdam. At talaga namang pong lahat tayo, kalahati ng puso natin ay nagpunta sa kanyang pakiusap. Diba? Pero alam niyo po mga kachika, hindi po lahat talaga ay makukuha ni Chris Aquino ang damdamin. Meron din po syempre na mga kumakalaban kahit hindi naman matindi ang pagsasalita, pero alam mo yung merong hindi naniniwala, merong naniniwala at merong nasa gitna. Di ba? Sa madaling salita, hati ang paniniwala nila sa paglabas ni Chris Aquino ng mga statement Oo. niya. Katulad yung mga tagapanood natin na mga nagtatrabaho po sa ospital, parang ang dating sa kanila ano ba naman yan? Parang pang ICU na yung kwento. Parang gano'n. Mga doktor mismo po ay nagkukwentuhan at sinabing parang hindi naman gano'n. Pero yung mga nagmamahal po kay Chris Aquino, tunay po na naramdaman kung ano yung bighati na kasalukuyan niyang dinaramdam, di ba? Dito po ay nabuksan sa Amerika, talagang kalat na kalat po talaga ang kwento doon at maging dito sa Pilipinas na si Chris Aquino daw po ay ipinakukulam. Ipinakukulam. Hati din po ang ating paniniwala sa salitang kulam. Marami po sa atin ang naniniwala. Meron din naman po na hindi. Di ba? Pero ako kasi ang binibigyan ko ng bigat sa ganito, anumang bagay basta nakasulat sa banal na kasulatan sa Biblia, totoo. Di ba kahit naman sa Bible meron yung mga sorcery, yung mga nagpapagapang ng apoy, ng sakit, di ba? Yung ganon. So, meron po mga nagsasabi na total din lang sa tagal na ni Chris Aquino ng pamamalagi sa Amerika na puro mga sikat na Serojano ang nagbabantay sa kanyang kalusugan, bakit hindi siya humingi ng tulong sa alternative medicine at sa albularyo? Kasi nga, ang sabi, baka siya ay kinukulam. Ano ang pagtanggap mo sa kulam? Nako, ako may experience din ako dyan, kaya ako naniniwala ako dyan. Mahirap ikwento to sa iba kasi pagtatawanan ka. Ako meron ding alam na kwento. Kapag ikinukwento ko, ang sabi sa akin, huwag mo na sasabihin sa iba yan ito na ang huli sa akin na lang. Diba? Ganon. Kaya ikaw mismo, kahit na gusto mo, basta ikaw sa sarili mo, na-experience mo yun, hayaan mo na ma-experience ang iba para bago sila maniwala. Yun lang yun Ikaw? Ako naniniwala ako sa kulang talaga. Okay, so tayong tatlo talaga, dahil po sa karanasan, kami po ay naniniwala. Meron kang kwento, meron ako, meron ka din. Unahin mo yung kwento mo. Naku, eto na nga. Actually, yung kapatid ko mismo ang naka-experience niyan. Nakakala ko talagang mamamaalam na siya. Talagang yung sakit niya na pabalik-balik, na pinadoktor na, wala naman natutagpuan. Laging gano'n. Isang araw, sinumpong na to death na 50-50 na sa ospital. Yung Texas na. Nagpirma na ako ng Nag-waiver ka na. Nag-waiver ako. Sabi ko, wala na magagawa. Ilabas na lang natin yan. Sabi ko, kaysa mamatay. Kasi pag namatay sa ospital, mas mahal, di ba, Nay? Total, sabi ng doktor, wala na. Sinukuan na. Oo. Sabi ng doktor, may ano lang yan, ilang oras na lang yan, ilang minuto, mawawala niya kapatid. Siyempre, bukot ko. Biglang sabi, eto na, isipin na lang natin, sumusugal na rin lang tayo, isugal natin ng bonggang-bongga. Ilabas na natin yan. Alam na, nung nagpas siya kami ng ilabas, nung pagtanggal ng mga tumayo ang kapatid ko. Ba't ganun daw po ang mga senyalis ng kinukulam? Kapag nagpapagamot ka, Kinokontra kasi. lalo. Dahil tumayo na yung isipin. Pirma na ako ng waiver lahat. Tumayo! Sabi sa akin, may luwi na tayo. Hindi ko makakalimutan, uwi na tayo. Pag
pag-uwi namin. So karanasan, ano? Karanasan. At ikaw mismo, di ba? Oo, kaya ramdam ko, nakita ko yung pagbabago ng boses, yung pag tinatawas, may mga nakikita ka kung iba-iba, mga nilalagay na mga kawayan na nilalagay yung kahit na iniipit dito. Dinikit lang din na parang paso-paso. Sumisigaw. Ikaw, ano yun? Palagay ko wala ka namang... Hindi, yung father ko kasi nagkasakit noon. Di syempre, ano sa doktor. Syempre yung iba naman yung mga matatanda doon sa amin, hindi naman naniniwala gano'n. Sabi, kasi lumalaki yung tiyan. Sabi niya, naku, siguro kinulam yan. Dali niyo doon sa lugar na ito, sa Bago City, gano'n niya. Ano iba. Tapos, pinuntahan namin din yung matanda. Ang sabi na lang doon ng matanda, sabi niya, dalhin niyo rito yung kanyang damit na suot. Di syempre, dinala yung damit na suot. Pagkatapos, dito na, sabi niya doon, isusuob niyo. Alam niyo ba, isusuob yung ng apoy. ng apoy, ng mausok, pausokan na gano'n para daw mawala yung kanyang sakit ng tiyan at para mano. Pero syempre, iba pa rin yung ibig sabihin yung paniniwala natin na sa Panginoon. Di syempre, nagdadasal din kami na sana hindi totoo yung kinulam siya kasi na para na ibig sabihin gumaling siya. Yun, nung ibinala ng Christians ng damit doon, pinag-anuan niya. Yung parang may binabasa sila na parang hindi mo maintindihan. Latin. Oo. Tapos sabi ang ganun yun nga, isusuob daw. Ganun. Tapos ito, palagi nyo ibibigay sa kanila. Pagdating ng alas 6 daw ng gabi, yun daw yung damit na isusuot sa kanya para mawala. Gumaling. Gumaling siya pang samantala, pero syempre ganun talaga yung pabalik-balik ko. Okay. Ako din po dati hindi ako naniniwala sa kulam. Hanggang sa isang araw na patunayan ko sa aking sarili at ng mga kababata ko na meron talaga. Kasi nakakita ako talaga ng isang kinulam, kinukulam. Merong isang manggagamot mula sa Pangasinan na dumayo doon sa lugar. Hindi sila magkakakilala. Inimporta lamang para gamutin yung labas-masok sa ospital na hindi malaman ng mga doktor kung ano ang sakit. Gumagastos sila pero walang paglakas na nangyayari doon sa pasyente. Ang sabi niya, dinig na dinig namin, tabi ng kalye lang kasi yung bahay. Dinig na dinig namin, ngayong umagang ito, kapag dumaan ang isang babae na nakapandong ang ulo, lilingon siya sa bahay ninyo, siya ang tumatrabaho sa iyo. Ay, Alam mo, di kami lahat, nag-aabangan kami, abang kami ng abang. Maya-maya, dumating nga yung babae. Tumawid na ganun doon sa kalye. Lumingin na ganun doon sa bahay kung saan ginagamot yung pasyente. Yun pala ang tumatrabaho. Alam mo, parang nagdahilan. Parang nagdahilan lang yung may sakit. Diba? Lumakas. Hindi na siya ipinadoktor, tumaba na siya. At nawala na yung kung ano-ano niyan dinaramdam na labas-masok na sa ospital talaga. Pero walang nangyayari. Ito po ay mga karanasan na hindi namin malilimutan. Kayo po siguro wala pa kayong nararanasan o nakikitang ganito kaya hindi pa rin kayo naniniwala. Pero meron po talaga, merong ganyan. Kaya ang sabi ng iba nating mga kababayan, hindi naman siguro makasasama kung sakaling bigyan ni Chris ng importansya ang mga albularyo at ang alternative medicine. Why not? Tama. Kasi tingnan mo ha, ilang taon na siyang nagpapagamot. Puro magagaling na doktor ang tumitingin sa kanya. Pero bakit sa halip na sabihin niya na maayos na po ako dahil sa inyong mga dasal, maraming salamat, bakit palala ng palala, pataas ng pataas yung estado ng kanyang AI, di ba? Tapos sinasabi niya ngayon, pati yung kanyang lungs may tama na, may mga kalmot. Pagkatapos, yung kanyang heart daw po, yung mga muscles ay talagang matitigas. Kaya ang daloy po ng dugo sa kanyang mga ugat ay nagbabara at sabi nga niya, bagsak na bagsak ang kanyang hemoglobin. Kung ganyan na palala at hindi paganda ang sitwasyon, hindi po natin maiaalis sa ating mga kababayan kung sakali na meron silang suggestion na baka naman maaaring si Chris ay magpa-albularyo at gumamit din ng alternative medicine. Bawal sa kanya kahit paracetamol lang. Ang tindi po ng allergies niya. Damo, bulaklak, kaunting alikabok. Wala na po. Talagang aandar na po yung kanyang allergies, mamamaga ng kanyang muka, pati ang buong katawan niya. At nasaksihan ko yan nung magkakasama pa kami sa The Bus. May mga pagkakataon talaga siya na yung butterfly, namamaga. Namamaga talaga, oo. At may mga pagkakataon na
nahihilo siya. Oo, kasi nga, hindi siya makahinga ng maayos, di ba? Nakikita ko yun sa kanya. Kaya marami po nagsasabi na baka ipinakukulam siya, bakit hindi niya bigyan kahit kaunting porsyento ng paniniwala. Bakit hindi? Oo naman. Total- Wala namang mawawala. Oo. Malay mo, sa pagsusubok niya, doon pala niya nakita ang tunay na gamot ng kanyang karamdaman. Meron naman pong mga matatanda, kasabihan po ito at lagi nilang sinasabi. Meron po kasing isang pamilya na namatay lahat ng magkakapatid na pinatay. Pinatay silang isa-isa, 5 magkakapatid, pinatay talaga sila. Ang sabi ng matatanda, ano ba ang hanap buhay ng kanilang lolo? Ganon. Yun daw lolo kasi marami ring pinatay. Parang ganon, marami ring pinatay. So ang sabi po ng matatanda, sa 3rd degree daw, si ikatlo daw na henerasyon, dun daw po bumabawi. Lolo, anak, apo. Parang ganon. Di ba? Kaya lola, anak, apo. Ganon. At meron po mga nagsasabi ngayon na kay Chris Aquino daw po tumama yung mga kanununuan niya na may ginawa noon at sinaktan at napatay. Kami naman pong tatlo ay hindi naniniwala na ang kasalanan ni Pedro ay dapat ipamana kay Juan. Totoo. Ang kasalanan ni Maria dapat ba ibang babae ang magdusa? Hindi po kami naniniwala. Basta ang amin pong paniniwala ay simple lang. Tayo pong lahat ay mga purinero lang dito sa mundo. Lahat po tayo namamasyal lamang. Pero sa pagkapanganak pa lamang po natin, alam na ng Panginoon kung hanggang kailan ang ating buhay, ang ating itatagal, at kung kailan tayo magpapaalam. Ayun. Totoo yan. Totoo. Siyempre, Oo. wala talagang iba sa Panginoon talaga. Naglalakbay lang po tayo. Pinahiram lang po ang buhay na hawak natin. Kaya tama si Chris. Mula nung magsalita siya, yung susunod na 6 na buwan ng kanyang buhay ay pahiram na lamang. Ganon ka-crucial. Pahiram na lamang po dahil hindi nga matutup yung kanyang sakit kung paanong gagawin. Diba? Correct. At saka yung mga gapunta, susubukan. Biological. Oo. Nakakaloka Kung yun. po pwede, dahil matindi po talaga ang kanyang allergies, hindi po siya kahit nga paracetamol, sabi sa'yo, hindi niya pwedeng inumin. At dito pa po ay isang realisasyon ng ating malalaman. Sabi natin, bilyonarya si Chris Aquino. Kayang-kaya niyang bumayad ng mga doktor na pinakamahuhusay sa buong mundo. Ang mga gamot na mahal na wala pa dito sa Pilipinas, kayang-kaya niyang inumin. Samantalang ang mga tulad po natin na ika nga ay kapuspalad, hindi naman yung hirap na hirap, pero hindi kayang gawin ang ginagawa ng mga milyonaryo at bilyonaryo. Yun naman. Pero dito lang po tayo nagkakapantay-pantay. Sa totoo lang. Dito lamang sa buhay at kamatayan. Kapag panahon na po talaga at yan ay nakasulat na kailangan na po nating ibalik ang hiram na buhay natin sa Panginoon, wala na pong magagawa ang salapi. Ay, oo Diba? naman. Wala Kaya naman. ka bang isalba Ay, ng wala. pera? Hindi kaya isalba yun. Mm-mm. Siyempre talagang ganun. Pag sinabing, pag oras mo na talaga. Oo. Yun ang pinakasakto. Kapag dumating na po talaga ang pagsasauli ng ating hiram na buhay, wala na po tayong magagawa. Sa totoo lang. Diba? Kahit nasaan ka, kahit ano pang Oo. ginagawa mo, kahit nakahiga ka, alam mo yon, basta pag tinawag ka na, Ayun Yun na na yun. yun. Oo. Sa totoo lang po, di sana wala ng bilyonaryo na binabawian ng buhay. Sana wala na pong kapuspalad na niwalang pambili ng gamot na nakaliligtas, lumalakas at nabubuhay pa ng matagal. Basta ang pinaka talaga sa lahat ng pinaka mahalaga para kay Chris Aquino ngayon, yung faith. yes. Ay, Yung oo. pananampalataya. Wala pong po pwedeng kumalaban o lumaban sa pananampalataya. Maniwala po tayo na may Diyos na magbibigay sa atin ng karagdagan pang taon sa ating buhay. Yun yun. Oo. At kung ano ang kanyang kalooban, wala na tayong magagawa. Hindi tayo makapamimili. Kailangan na lang nating tanggapin at sundin. Di ba? Kaya yung kulam, pwede. Kulam, question mark, pwedeng hindi dahil hindi nga tayo naniniwala. Pero, ika nga, ang tao pong nalulunod kahit po sa tingting kumakapit para maligtas lang. Yun. Tama. Di ba? Correct. Kahit po salbabida, kahit walang hangin, kakapit para huwag malunod. Kaya, kung gusto nating mabuhay, ba't hindi natin pagbigyan yung Oo suhestyon ng iba nating mga kababayan? Oo, lahat Diba? gawin para Oo. mabuhay. Sabi niya, I refuse to die. I
want to live dahil sa kanyang mga anak. At yun din po ang ating panalangin. Maaari pong yung iba hindi naniniwala, yung iba ay kalaban sa politika ng kanilang pamilya, natural lamang po yan. Pero bawat tao po ay may magandang puso. Kung ano ang hinihiling ng ating kapwa, ibinibigay pa rin natin. Di ba? Yes. Ayan. May nakahanda ka bang kanta para kay Chris? O wag na lang? Siguro, hindi kaya panalangin na lang natin si Chris. Oo. Ipagdasal na lang natin si Chris. Oh, mas Ayun, maganda pa. Oo. Mas maganda pa talaga. Wala pong mababawas sa ating kabuhayan at sa ating pagkatao kapag hindi natin pinagdamutan ng panalangin si Chris Aquino. At kapag kailangan po ng ating kapwa, ibigay po natin mula sa puso. Correct. Yun lang yun. Yan. Okay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.